Sapat na raw na binigkas niya, Diyos ko, ipagsamba na yon. Salamat at nakarating kayo. Kailangang matutuhan nyo kung alin ang pagsamba na hinahanap ng Diyos para tanggapin natin ang kanyang pagpapala. 116 ng awit, pakinggan yung huling talatang ito. Sa pagtitipon ng buong bayan, kung salitang pagtitipon, yon ang pagsamba. Sa pagtitipon o pagsamba ng buo niyang bayan, saan ginagawa ang pagsambang ito? Sa santuaryo ng iyong templo. Doon sa santuaryo o sa templo na ngayon ay tinatawag naming mga kapilya, sa mga kapilyang yun sumasamba ang buo niyang bayan. Alam nating merong bayan ng Diyos ngayon sa huling araw at ang kanilang pagsamba ay doon sa loob ng templo. Gano'ng kahalaga ang pagsamba doon sa loob ng templo? Tuloy, aking ihahandog sa iyo kung ano ang aking ipinangako. Sige. Siya ay nakikinig sa akin sa tuwing ako ay tumatawag sa kanya. Narinig ninyo yun? Siya ay nakikinig sa akin kapag ka naroon ako sa loob ng templo. Ano pa ang pakinabang at daladalang biyaya kapag ikaw ay naroon sa loob ng templo? Tuloy, ang panganib ng kamatayan ay nasa buong paligid ko. Sige, ang mga pagkatakot ng libingan ay pumaligid sa akin. Hindi ba yung nalarawan nating lahat? Punong-puno tayo ng panganib, punong-puno tayo ng pagkatakot. Sumanit, pagka narong ka doon sa loob ng templo, sinasabit nakikipag-usap ka sa Diyos. Ano ang pangako ng Diyos? Ituloy mo ka, Dennis. Nang panahong iyon, siya'y sumasamba, ako ay tumawag sa Panginoon. Sige. Ako ay nagsumamo. Nagsumamo siya. Panginoon, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Mga kababayan, inaanyayahan namin kayo. Doon sa loob ng aming mga kapilya, doon natin kausapin ng Diyos. Sabihin natin ang ating mga problema at magsumamo tayo at sabihin natin, Ama, iligtas mo ako. Anong pangako ng Diyos? Sa sino man na doon sa loob ng kapilya, aawitan niya ang Diyos. Mananalangin siya, tatawag siya sa Diyos. Ito po ang kanyang pangako. Ang Panginoon ay maawain. Ang Panginoon ay maawain at mabuti. At mabuti. Ang ating Diyos ay mahabagin. Ay mahabagin. Bakit? Ang Panginoon ang nagsasanggalang sa walang kaya. Narinig ninyo yun? Baunin natin yun. Ang Panginoon ang tagapagsanggalang ng walang kaya. Wala tayong kaya. Hindi natin kayang harapin ng mabibigat na problema. Lalo na nga yung problema natin sa pangkabuhayan. Lalo na nga kapag ang isang magulang ay gustong-gusto niyang bigyan ng biyaya ang kanyang mga anak. Pero mahirap lang siya. Lumuluha na lang ang isang anak, ang isang magulang, sapagkat hindi niya maibigay ang lahat ng kailangan ng kanyang mga anak. Lalo na yung mga may sakit. Lalo na kapag ang may sakit ay isang magulang, alalang-alala siya na baka yun ang mitsa ng kanyang kamatayan. Paano kung maiwan niya ang kanyang mga anak? Sino magpapakain sa kanila? Sino magmamalasakit sa kanila? Pero huwag kayong mag-alala. Inaanyayahan namin kayo sa loob ng mga kapilya. Doon natin kausapin ng Diyos. Ipinangako niya! Ako ang tagapagsanggalang ng walang kaya. Kaya mga kababayan, ang narinig ninyo ay salita ng Diyos. Napakasidye ng pagnanais ng Iglesia ni Kristo.
Napakasindi ng pagnanais ng aming kasalukuyang pamamahala na marinig yan ng lahat ng tao. Kailangan natin ang pagsamba. Kailangan natin kausapin ng Ama. Ang Ama ang lunas sa ating suliranin. Subalit ang lalong kailangan natin yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Ang kailangan lumaya tayo sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Magagawa lang natin yan kapag tayo umanib sa gawain ito ng Diyos sa mga huling araw. Baunin niyo lahat ang katotohanan narinig ninyo at sa pagkakataong ito, magmamakaawa tayo sa Diyos. Mga kababayan, nakikinig ang Diyos sa mga sandaling ito. Ito'y pagtitipon para pag-aralan ang kanyang mga salita. Nakikinig siya at narito siya. Kaya bago tayo manalangin, inaanyayahan namin kayo mga kababayan, sabihin niyo sa Diyos ang inyong mga suliranin. Ibulong niyo sa Kanya. Sa pagkakaupo ninyong yan, kausapin niyo ang Diyos. Sabihin natin, Ama! Ama! Ito na ang katotohanan ng kailangan ko. Ama! Habang nakikinig ako ng iyong mga salita, tumitihi mo sa puso ko ang iyong katotohanan. Ama! Maawa ka. Mabuksan sa akin ang liwanag ng katotohanan. Idadalangin din namin kayo ngayon. Pagpalain ng inyong hanap buhay. Pagpalain ng Diyos ang inyong mga anak. Mabuhay kayong payapa habang hinahanap niyong katwiran. At sana maawa ang Diyos na ibasbas ngayon ang liwanag at huwag siyang pumayag na ito lang pagkakataong ito niya marinig ang salita ng Diyos. Pag-aralan niyo, Iglesia ni Kristong ito. Pag-aralan ninyo ito. Anong dahilan? Bakit ito'y naging pambuong daigdig? Anong dahilan? Bakit inaniban ito ng iba't ibang lahi? Anong dahilan? Bakit ito'y pinagpapala ng Diyos?